A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 76 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay February 14, 2026. And for today's devotion is all about God's calling to Moses. And sino ba si Moses? Yung panawagan sa kanya ng Diyos ay basahin natin base sa concept by Pastor Russell. So Moses, the Call of God, ito yung title. And Moses was caring for sheep in the desert when something surprising happened. He saw a bush on fire, but the bush was not burning up. God spoke to Moses from the bush and called his name. God showed Moses that he is holy and powerful, yet close and caring. God used Moses to lead his people out of slavery in Egypt. Moses felt afraid and said he was not good enough, but God promised to be with him. This story teaches us that God calls ordinary people to do great things, and He gives them everything they need to obey Him. Now for our scripture reading, ito ay mababasa natin sa Exodus 3 verse 1 to 12. And doon tayo mag-umpisa sa verse 7 to 8. Ito yung sabi ng Lord, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers. Ito nga yung mga pananakit, pang-aabuso ng mga Egyptian. And I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the land of the Egypt and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. And doon nga sa short background for Moses, so si Moses siya ay tumakas mula sa Egypt patungo sa Midian dahil pumatay siya ng Egyptian. So though si Moses ay prince of Egypt, pumatay siya ng isang Egyptian nung nakita niya na sinasaktan yung kapwa niya Hebrew. And he was 40 years old that time nung umalis siya sa Egypt. And 40 years later, God made a calling to him, which is yung maging leader nga ng mga Israelita paalis sa bayan ng Egypt. Maraming beses si Moses tumanggi sa Diyos, gumawa siya ng mga dahilan na wag na ako, Lord God, kasi hindi ako magaling magsalita. But God chose him all over again and empower him. At ayun nga yung makikita natin sa talata nating Exodus verse 3 or chapter 3. And para naman sa ating katuruan, number 1, God is a missional God. Ibig sabihin, ang Diyos ay may misyon at tayo ay invited to participate in that mission. Kaya huwag tayo gumawa ng sarili nating mga purpose or direction natin. It must be aligned to God. In all aspect of our life, dapat sa Diyos lamang natin inaka-align. And the mission, the purpose, and such, dapat sa Diyos lamang. At bago tinawag ng Diyos si Moses para sa mission, nauna na ang Diyos na magkaroon ng mission para sa kanya at ganoon din ang Diyos sa atin. At ayun nga, sinabi sa Exodus 3 verse 7 to 12, di ba sinasabi ng God, sabi ng God, I and not you. Sinabi niya, I have down to rescue them. Hindi niya sinabi na pumunta ka doon Moses para iligtas sila, para i-rescue sila doon sa mga Egyptian. But God said, I have come down to rescue them from the land of the Egypt and bring them out of that land. And so on. Ayun nga po yung matatagpuan natin sa sa Exodus 3 verse 7 to 12. And God called us to a mission. Ito yung second teaching, God calls us to a mission greater than us. You will always wonder why God always put you in a situation na tila mabigat at mahirap para sa iyo, para sa ating gawin. And God always calls us to a mission greater than us kasi ayun yung nakikita niya sa ating mga kakayahan. Ito yung kakayahan na hindi natin makita sa ating mga sarili. At kasi si Lord God, nakatingin siya hindi doon sa kaya mong gawin, kundi sa puso mo, sa capacity mo. Si Moses, very doubtful siya sa sarili niya. Alam niyang hindi niya kaya. But yung Diyos na si Moses, very doubtful nung sinabihan siya ng Lord na mamuno nga siya doon sa Israel, sa mga Israel people. But God chose him cause hindi naman basehan yung
basihan ng mga tao, yung qualification ng tao, ay hindi yun yung qualification ng Diyos. And God saw a great capacity on him. Kaya nga pinili niya si Moses. And sabi nga sa Exodus 3 verse 10, dito makikita natin yung Diyos ay may mission talaga. Ayun nga, sabi sa verse 10, so now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Sabi ng Diyos, humayo ka, pumunta ka doon at dalin mo ang mga tao palabas sa Egypt. At dito, sa verse na to ay makikita natin yung Diyos again may mission, but He callings to someone to execute it. May mission ng Diyos. Pwede naman gawin yun ng Diyos sa sarili niya lang. Hindi niya naman kailangan actually ng mga taong katulad natin, but God is still choosing people to execute it. In fact, ayun nga, pwede naman in just one stop mapalaya yung mga tao sa Israelita, pero God wants us to join doon sa mission. Gusto niya maka-participate tayo doon sa mission, and He choose doon sa mga unqualified people. Kaya tayo mga feel natin na mababa ay lagi tayong itataas ng Diyos. He will always qualified us. And point number 3, God empowers those whom He calls. Kahit gaano pa kababa yung tingin natin sa ating mga sarili, tulad ni Moses, if God choose you, He Himself will also be the one to empower you. And again, sabi nga doon, ito yung sinagot ni Lord God kay Moses nung pinagdadoutan niya yung sarili niya. Sinasabi niya, sino ba ako, Lord, para gawin yung ganyang bagay na napakalaking bagay. At sabi ng Lord sa Exodus 3 verse 12, I will be with you. Sinabi niya sa Lord, sino ba ako, Lord, para mamuno, gawin yung ganyang kalaking mission. And God said, I will be with you. Hindi niya sinabing, ikaw to, gato ka. Sinabi ng Lord, I will be with you. Sasamahan kita, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this. Ayun yung sign na patunay na kasama nga niya. Si Moses kasama nga niya ang Diyos. And God said, I will be the one who set out my people. Hindi niya sinabing ikaw, Moses, ang magpapalaya sa kanila. At gumawa na. Ginamit siya. Si Moses, siya yung hindi si Moses yung gumawa, pagkus ginamit siya, and so be us too. Be God instrument to do His mission, and don't worry about anything you might need, because God will always supply you more than what you think is needed. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. And now, para naman sa ating application. Paano ba natin ito mai-apply sa ating mga buhay? Number 1, engrave in your mind that God is a missional God. Ang Panginoon laging may misyon. Kumikilos siya ng ayon sa kanyang misyon at hindi sa mga misyon ng tao. Si God, hindi siya yung ina-add natin sa ating mga plano, kundi tayo dapat ang uma-align sa Panginoon. And ang Diyos ang may mission at hindi tayo. And so stop inventing your own mission that is disaligned with the Lord. He has a mission kung saan gusto niya mag-participate tayo, and so be it, mag-participate tayo. We are all invited to participate sa mission ng Diyos kahit hindi ka kailangan. Sino ba tayo talaga katulad ni Moses? Sino ba tayo? But it is a privilege to use by God. Doon tayo magbe-benefit. Doon tayo magbe-benefit eternally. Kaya dapat magpapagamit tayo sa Diyos lamang at hindi sa mga tao, sa kapwa natin tao tayo nagpapagamit. And pangalawa, embrace a missional life by fulfilling God's mission daily. Meaning to say, every day, we have a mission by God. It is not one time, big time, di ka binigyan ng Diyos na for this week, ito lang yung mission mo. For this whole day, ito lang yung mission mo. Every day, we have a mission. Every day, every minute, we have a mission. We have a mission even on school, even sa workplace natin, and as well sa ating mga tahanan. May mission tayo sa ating mga pamilya, kaibigan, at mga katrabaho, or even sa business natin. We have all mission in every aspect of our life. And live your life by fulfilling God's mission daily. Hindi pang today lang o pang hanggang bukas lang. It must be daily. Pwedeng pagseserbisyo pa, pagtulong sa bahay, mga simpleng pagseserbisyo lang, ay
ayun na rin yung pag-fulfill natin sa mission ng Diyos. Pag-aalaga sa pamilya and everything that could pleases our Lord is our mission to do daily. And for the last application, number 3, emerge victorious from every battle by the power of God. Every challenge is an opportunity. Palagi natin tatandaan, hindi yung challenges ay parusa, kundi it is an opportunity for another triumph, another success, another achievement. Isipin mo lang na si God, He is giving you always a battle to win. Why? Because we have a big God who calls us to do this. Ayun yung lagi natin pakatatandaan. Yung mga problema natin ay hindi yan nagmula kung saan lang. Bagkus nagmula yan sa Diyos at binigay niya yan sa Diyos. Binigay yan sa iyo ng Diyos para isakatuparan mo yung misyong pinaplano niya. It's His mission and not ours. It is His mission na ipapanalo niya. Kasi plano niya to, walang plano ang Diyos na ipinatalo niya. At gagawin natin ito, tatapusin natin ito, hindi sa sarili nating mga lakas, kundi gagamitin lang tayo ng Diyos para bigyan lakas. And umasa tayo sa lakas at biyaya ng Diyos, hindi against sa ating mga sarili, sa ating mga kakayahan. Just make sure what you do now, or ano man yung ginagawa mo, make it sure that it is what God wants you to do, or what wants you to accomplish. Kasi si God hindi niya, kasi kung hindi, don't expect help from the Lord. Hindi naman kasi nang to-tolerate ang Diyos kung mali naman talaga ang ginagawa mo. And para naman sa ating reflection, yung pagninilay-nilayan natin ngayon ay, why do you think God chose Moses even when Moses feel afraid and unready? At bago tayo magtapos, let's have a short prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you, Lord God, for today's devotion, Panginoon, ay muli mo kami pinaalalahanan sa inyong mga salita, Panginoon. Pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na bawat tao, bawat isa sa amin, Panginoon, ay may mission sa iyo, Panginoon, na hindi dapat kami ay bumabase lamang sa aming mga sariling kalakasan, Panginoon, but bagkus sa inyong kalakasan, Panginoon, we must depend on you, Lord God, and not on our own strength, Lord God. Lord, tulungan niyo kami na dumepende sa inyo, Panginoon, at hindi sa aming mga takot, Panginoon. Yung tiwala, Panginoon, yung biyaya, Panginoon, yung grace mula sa inyo, Panginoon, ay sapat na, Panginoon, bilang aming kalakasan. At sapat na sa aming, Panginoon, na pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na lagi kang kasama namin sa hirap man, Panginoon, na aming pinagdaraanan. Panginoon, maraming salamat sa lahat, Panginoon, sa biyaya, sa pag-unawa, at sa pagmamahal, Panginoon. Kayo nawa ang siyang palagi manguna sa aming daraanan, Panginoon. Magliwanag ka, Panginoon, at dakilain ng bawat tao. Ngayon lamang po, in Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow for our devotion. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.